Naghahanap ka ba ng pwede mong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita? Tamang-tama itong aking recipe ngayon ay pwede nyo po itong pagkakitaan. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Madiskarting Waray at dito sa aking YouTube channel ay pwede kang matutong magluto ng iba't ibang kakanin na pwede mo nga pong pagkakitaan. At kaya naman, samahan nyo po ako at panoorin nyo kung paano ko nga ba niluto itong ating sapin-sapin na kalabasa. Ang ating unang ingredients dito mga kawaray ay kalabasa nga po ito at nabili ko siya ng 25 pesos. At dito nga mga kawaray ay bago ko lutuin itong kalabasa ay binalatan ko muna dahil kapag hindi natin balatan ay mahihirapan tayong durugin ang balat nito. So ayan mga kawaray, ang ginawa ko nga lang dito ay pinakuluan ko po siya ng 30 to 40 minutes dahil gusto ko yung talagang hindi tayo mahirapan kapag durugin natin. At dahil wala akong blender, ganito na lang po ang proseso na gagawin ko. At kung sakaling kayo na may blender ay pwedeng hindi nyo na po ito pakuluan pa. Ang gawin nyo, i-blend nyo na lang. At dahil luto na nga po itong ating kalabasa, ngayon naman ay magkakaramelize na tayo ng ating sugar para dito sa ating caramel sauce. Ang ginawa ko dito ay pinainit ko muna ang ating kawali and then pagka mainit ng kawali, inilagay ko na ang 3 teaspoon ng ating sugar na brown or wash, pwede po yun. So yan, hinayaan ko lang po siyang matunaw. Once na matunaw na ito, ay naglagay ako dito ng Alaska evaporated milk. 1 cup lang po ang inilagay ko. Dahan-dahan ang pagbuhos dahil titilamsik po ito sa inyo kung sakaling biglain nyo ang paglagay ng inyong evaporated. At dahil nailagay ko na nga po ang ating evaporated milk, hayaan na po muna natin itong kumulo siya ng kusa dahil po ang ating asukal ay naging bumuo rin po siya or nabuo ulit. Kaya naman hayaan lang po muna natin itong kumulo para matunaw ulit ang ating asukal. Once na matunaw na siya at okay na, ilagay na nga po natin dito ang ating condensed milk. Dito nga po ay gumamit lang ako ng 1 cup of condensed milk. Or kung ayaw nyo naman at wala kayong panukat, pwede po yung maliit na cowbell. At dito nga mga kawaray, cowbell po ang ginamit ko para mura na, masarap pa. Diba? Kaya nung nailagay ko na po ang condensed milk ay hindi ko na po siya hinayaan na kumululang. Hinahalo-halo ko po ito hanggang sa lumapot. At naglagay nga din po ako dito ng vanilla extract, 1 teaspoon din po para nandun yung flavor niya. At syempre butter, maglalagay po tayo dito 1 teaspoon dahil kapag ka walang butter, iba ang lasa niya. Kaya kailangan may butter. Ayoko ng margarine kasi parang nagbabago yung panglasa. Dapat butter talaga. So ganyan mga kawaray, dahil malapot na ito, ay pwede na po nating hanguin. Dahil kapag ka patagalin pa natin ang pagluto, baka tumigas na po ito. Ayan, kailangan patayin na po natin agad. At sa pagluto nga po nitong ating caramel ay kailangan mahina lang po ang ating apoy. At dahil tapos na po nating lutuin ang ating caramel, ngayon naman po ay dudurugin na nga po natin ang ating kalabasa. Tamang-tama, malamig na ang ating kalabasa. So ganyan lang po ang pagdurog ko, ginamitan ko lang siya ng pansala. Pero kung nauuihan na kayo sa ginawa ko, ay pwede naman kahit na hindi nyo nalang gamitan ng pansala. Para kasi sa akin, mas maganda dahil pinong-pino po siya. So ayan mga kawaray, nung natapos ko na nga pong durugin itong ating kalabasa, ngayon ay pagsasamahin na nga po natin ang ating mga ingredients. Itong proseso lang nito, yun yung walang blender. Pero kung mayroon kayo, huwag nang pahirapan ng sarili nyo, i-blend nyo lang. At ngayon naman ay pagsamahin na natin ang ating mga natitirang ingredients. Dito nga po ay gumamit tayo ng glutinous rice flour. Ito ay kalahating kilo po ang ginamit natin. At sa mga magtatanong kung magkano nga ba ang bili ko dito, 40 pesos. Pero sa ibang mga tindahan, meron po siyang nagre-range ng 45 At to 50 para maging pesos. Makunat nga lang po itong ating sapin-sapin, ay maglalagay tayo dito ng all-purpose flour. 1 cup lang ang inilagay ko ay sapat na. And then maglagay tayo dito ng white sugar, 1 and 1/2 cup. Para mag-agaw ang lasa,
ay maglagay din kayo ng konting asin. Sa akin naglagay ako, hindi ko lang naipakita dito. At kung okay na, napagsama na nga natin ang ating mga dry ingredients ngayon, ay maglalagay na tayo ng liquid ingredients. Yun nga po ang ating pangalawang gata, ay naglagay po ako ng 3 cups o pangalawang gata. Dinahan-dahan or inunti-unti ko po siyang inilagay dahil nag-iingat nga ako, baka masobrahan tayo ng liquid ingredients. So ayan, nung sa tingin ko ay okay na, ay inilagay ko naman po ang unang gata, which is yung ating kakang gata. Inilagay ko na po siya, pinanghuli ko po siya. Dahil tinatansya ko po, susobra ba ang ating liquid ingredients. Hindi siya po pwedeng sumobra. At dahil nahalo na nga po natin ito ng mabuti, ngayon naman bago ako maglagay ng kalabasa, ay mag-separate muna tayo ng 2 cups para ito sa ating ibabaw yung puti. At dahil na pag-separate na natin o nabukod ko na ang 2 cup, ngayon ay ilalagay ko na nga po dito ang ating dinurog na kalabasa. Ipagsama na po natin. Ayusin lang po natin ang paghalo para wala pong buo-buo. At talaga namang napaka-smooth niya na kapag maluto. Kaya naman ang sabi ko nga doon sa ating ginawang pagdurog ng ating kalabasa, kailangan talaga na gumamit kayo ng pangsala para pinong-pino po talaga siya. Or kung wala naman kayo, kailangan talagang kuluan nyo ng matagal para mabilis lang po talaga siyang mapino. So ayan mga kawaray, nung okay na, ay paghahatiin naman po natin sa dalawa dahil yung isa ay lalagyan natin ng buko pandan flavor. Dito nga mga kawaray ay hinati ko lang siya. At dito nga po ay kumuha lang ako ng 3 cups. Sakto lang. Hating-hati talaga siya. So ito, nung na-separate ko na nga po ang 3 cups na iyon, ay naglagay na din po ako ng food flavoring, which is yung ating buko pandan. Mga kawaray, konti lang ang ilagay nyo dito dahil matapang po kapag McCormick ang gamitin nyo. At dahil kulang pa ang kulay, nag-add po ako ng food coloring. Doon lang po tayo maglagay ng medyo damihan ng konti para maging green po, ma-achieve natin ang kulay green. So ayan, dito nga po ay hinalo lang po natin ng mabuti ito. Tandaan nyo po, ang McCormick flavor ay matapang po ang buko pandan, kaya kailangan konti lang, kahit nga patak lang ay sapat. At dahil okay na po ito, ngayon naman ay ilalagay na po natin sa ating pan ito. Dito nga mga kawaray, naglagay po ako ng dahon ng saging, pangdagdag lasa or aroma din niya. Kung wala kayong dahon ng saging at kung may parchment paper kayo ay pwede rin naman, pero mas maganda sa akin ang dahon ng saging. At naglagay din po ako dyan ng butter. Or kung wala, yun, pwede na po ang margarine. Pero kung walang margarine, may oil, sige, pwede na po para lang hindi siya dumikit. At tamang-tama, nung natapos na nga po natin ito, ay kumukulo na rin po ang ating tubig. Once na kumulo na, saka po natin isalang. Wag na wag nyo isasalang mga kawaray kapag hindi pa kumukulo ang tubig nyo. Kailangan kumukulo na ang tubig bago nyo isalang itong ating sapin-sapin. After 15 minutes ay naluto na po ang ating green. Ngayon naman ilagay na po natin dito yung ating kalabasa mixture. Talagang hindi na po siya, wala siyang flavor, which is yung kalabasa lang talaga. Hindi na din po tayo nag-add ng kulay. At original po talaga ang kulay na inilagay natin. Lutuin lang din po natin ito ng 15 minutes. So, takpan muna natin ito. After 15 minutes ay ilagay na rin po natin dito ang ating white color. So, yung white color na yun mga kawaray, yun yung walang flavor. Plain lang po talaga siya. So, ayan, lutuin na lang ulit natin ito ng 15 minutes. Bali, ang pagkaluto nito ay umabot ito ng 45 to 50 minutes ang pagluto nitong ating sapin-sapin. So, ayan, i-check lang po muna natin bago natin hanguin kasi baka hilaw pa, kailangan i-check muna natin. Once na wala nang kumapit o wala nang sumamang, ibig sabihin lang nun ay luto na. Mga kawaray, dito nga po ay binaliktad ko nga po siya. Bago natin baliktarin, magpunas din po tayo ng ating butter para hindi dumikit kapag i-slice natin ito. So ayan, dito nasa sa inyo na kung paano nyo didiskartihan, kung paano kayo mag-slice. Kasi sa akin, gusto ko yung maliliit lang. So ayan, nasa sa inyo na yan kung paano kayo mag-slice, kung anong sukat ang gagawin nyo, diskartihan nyo na. At pwede nga po kayong gumamit ng tab. Ang sukat niya ay 750 ml. Yan, pwede nyo po yun gamitin. And then, kung ayaw nyo naman ng tab at maramihan po ang order nyo, bilao po. Maglagay kayo ng dahon ng saging para attractive sa inyong mga customer. So, ayan lang.
At sa gitna naman nun ay pwede kayong maglagay or ilagay nyo na po ang inyong caramel sauce. So ganyan lang mga kawaray, napakabilis lang nitong lutuin. Sa lahat ng mga baguhan pa lang sa pagluluto, sundan nyo lang po itong ating recipe ngayon. Sundan nyo lang kung paano ko niluluto at panigurado mga kawaray, walang palpak po yan dahil iniisa-isa ko ang instruction or iniisa-isa ko talaga para doon sa mga baguhan na hindi sila mahirapan sa pagluto at masasayang ang ingredients. Ayoko ng magluluto kayo, sayang napakamahal na ngayon ng mga bilihin, kaya kailangan na pagka tayo ay magluluto ay sigurado na tayo na hindi tayo papalpak. Kaya naman mga kawaray, dito sa aking recipe na ito ay sisiguraduhin ko sa inyo na dito ay tamang sukat, tamang pagluto, dahil kung hindi tama ang instruction nyo na magluto kayo, ay papalpak panigurado. Sa pagluto pa lang ay hindi mo na masusukat na sa ingredients ay tama ka, pagka maluto mo ay perfect. Hindi po, dahil may mga instruction po tayo na kung paano natin lutuin, the way na ilutuin natin. Dahil kapag hindi natin sundan, ay talaga namang papalpak ang inyong mga niluluto. Kaya kailangan kapag kayo ay nanunood, ay pakinggan nyo kung anong mga instruction ang sinasabi ng mga nagtuturo sa inyo or napapanood nyong YouTuber. Kailangan talaga pinakikinggan at hindi lang pinanunood ang importante sa pagluluto. Dahil yung mga tips nila, yun yung makakatulong sa inyo para hindi pumalpak ang pagluluto nyo. Hindi lang yung sasabihin nyo, manood lang kayo. Hindi po, kailangan pakikinggan nyo po ang nagtuturo sa inyo. Baka iniisip nyo na naiingayan kayo sa mga nagtuturo. Para din naman po sa inyo yun. Gusto ko na hindi kayo pumalpak. Kaya po ako na talagang iniisa-isa ko talaga. So yun lang po mga kawaray, at sana dito sa aking YouTube channel ay nakatulong po sa inyo at nagkaroon kayo ng idea kung ano pa nga ba ang pwede nating recipe or pagkakakitaan natin. Kahit nasa bahay lang tayo ay pwede po tayong kumita. Mag-post lang kayo sa inyong FB. So ayan, dito nga mga kawaray ay pwede nyo pong gamitin ang aking picture na pupost ko po ito sa aking Facebook, Hasmin Kabigkes. Ayan, pwede nyo pong hiramin at gawin yung panimula nyo at pwede nyong i-post na din yan sa inyong mga Facebook. So ayan lang, sana ay makatulong po yun sa inyo. At syempre hindi ko makakalimutan o kakalimutan ang mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Syempre kailangan din po natin silang pasalamatan, kailangan po natin silang i-shoutout. Kaya naman mga kawaray, isa-shoutout po muna natin ang lahat ng mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Kung ikaw ay gusto mong ma-shoutout, mag-comment ka lang dito sa ating YouTube channel mga kawaray at isa-shoutout ko po kayo next video or vlog ko. At syempre unahin po muna nating i-shoutout si Ma'am Soring Navarro. Ang sabi niya, salamat sa sharing mo, God bless. Shoutout po Aling Soring Lutong Bahay. Ayan, shout out po sa inyo Ma'am Aling Soring Lutong Bahay. Shout out din po natin si Corazon Colado. Ang sabi niya, wow, yummy. Shout out po sa inyo. Salamat po sa panunod, pag-comment nyo sa aking YouTube channel, Ma'am Corazon Colado. Shout out po sa inyo. At shout out din po natin si Ma'am Helen Tabuyan. Ang sabi niya, good morning kabayan. Wow, ang sarap naman yan. God bless. Thank you Ma'am Helen Tabuyan. Thank you sa panunood at pag-comment nyo sa aking YouTube channel. Ayan. Shoutout po natin si Marivic Almanzor. Ang sabi niya, si Marivic Almanzor. Ang sabi niya, super yummy. Ang sarap. Thank you Ma'am Marivic Almanzor. At syempre, shoutout din po natin si Erlina Sarmento, shoutout po sa inyo. Nice, ang sarap, gagayahin ko yan. Ayan, shoutout po natin si Jima Villar. Ang sabi niya, have a blessed day po sa inyo and your family. Thank you sa inyong panonood at pag-comment nyo sa patuloy na suporta nyo sa aking YouTube channel, lalong-lalo na po si Ma'am Lily Marmol. Shoutout din po natin si Riza. Ang sabi niya, ang haba ng intro. Yes ma'am, pwede nyo pong i-skip na lang po. Shoutout din po natin si Tiska Sumnuran. Ang sabi niya, anong size ang cup na gamit mo? Ayan, shoutout po natin si Rika Zeli
Yebon. Ang sabi niya, magkano ang benta ng cup? Thank you po sa inyong pagko-comment at panonood nyo sa aking YouTube channel, mga kawaray. At syempre, nandun din po yan at nire-reply ko po kayo. At shoutout po natin Shani Nerostan. Ang sabi niya, tama na, daldal daw po ng waray, ma'am, kasi lola ko waray di. Okay po yan, madaldal pero tama naman po ang sinasabi niyan. Thank you po sa inyo. At eto na, i-shoutout po natin si Ma'am Lily Marmol. Good day po, Miss Jazz. Wow naman, napakaganda ng pagkagawa mo ng leche plan. Ang sarap naman. Thank you for sharing madiscarding waray. God bless. So eto ang sabi ni Shani ni Rostan, ang sabi niya, madaldal daw po ang mga taga-waray. Yes, lahat naman tayo ay may angking kadaldalan. So ayan, thank you po sa inyong panunood sa aking YouTube channel at sana ay nagustuhan niyo po ang ating recipe ngayon. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray. Maupay na adlaw, magandang araw sa inyong lahat, mga kawaray. First time ko ulit magpakita sa aking YouTube channel. First time ko ulit magpakita nga sa aking vlog ngayon. So ayan, welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. So eto na nga, mga kawaray, dahil nung nakarang linggo or nakaraang araw ay nag-practice pa ako or inaral ko pa yung panibago kong recipe, which is yung ating kalabasa sa pin-sapin. So eto na perfect ko na ang lasa at hindi lang yun, mga kawaray, dahil dinagdagan po natin yun ng ibang flavor. Just gumawa din tayo ng sauce. Eto na nga po yung ating caramel sauce. At itong sauce na ito, mga kawaray, hindi lang po ito dito sa ating sapin-sapin or sapin-sapin kalabasa, na pwede rin po natin itong gawing sauce para sa ating kutsinta or kahit na anong kakanin, ay swak na swak talaga ang lasa nitong ating caramel sauce. Kaya naman abangan nyo po ito sa aking YouTube channel, mga kawaray. Bukas na po yan at panoorin nyo kung paano ko nga ba niluluto itong ating sapin-sapin kalabasa and then yung ating sapin-sapin sauce, which is yung ating caramel. So ayan, mga kawaray, tikman na natin kung gaano nga ba ito kasarap, kung ano nga ba ang pagkakaiba ng ating mga sapin-sapin. Marami na tayong mga inimbentong flavor ng ating sapin-sapin. Nung una, nag-imbento na din ako ng nagluto na din po ako ng munggo sapin-sapin. At okay naman ang lasa. Pero ito, mga kawaray, the best talaga. Hindi mo malalasahan talaga na may kalabasa akong inilagay dito. Halos lahat po yan. Ito, kahit na green po ito, kahit green po siya, kalabasa, may kalabasa din po siya. So, hindi mo mapapansin na kahit ibang kulay, pero kalabasa flavor po yan. Pwede nyo itong pagkakitaan. So, ayan. Sa lahat ng aking mga subscribers, thank you po sa inyo. So, walang sawang suporta nyo at sa walang sawang panonood sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyo. So, ito, tikman na natin ito, mga kawaray, kung gaano nga ba kasarap. Sabi ko sa inyo, kahit na yung aking anak na si Caitlin, naubos niya yung 3 slice, kaya sabi ko, wag nang kainin dahil masama naman pag sobra. Pero okay lang sa akin kasi kalabasa nga po siya. Kaso nga lang, ang gusto niya nga, yung caramel sauce lang. So yan, tikman na natin, mga kawaray. Nakikita nyo, sobrang lapot. Sobrang yung sauce niya. The best. Kahit walang sauce talaga, ang sarap-sarap talaga, mga kawaray. Sa gustong mag-order nito, mga kawaray, sa gustong magpaluto nito, chat nyo lang po ako at pag-uusapan natin kung magkano yung price, dahil talagang magugustuhan po ito ng inyong mga bisita. Kasi ang ganda ng decoration niya, or ang ganda ng pagka-plate. Simple lang pero talagang ganda siya. Yung kulay niya, the best. The best sa kape. Itong ating kape, hindi ito matamis kasi nga binagayan ko na siya dito sa ating kinain. Salamat sa suporta nyo sa akin at sa palagi nyo panonood sa aking YouTube channel, mga kawaray. Thank you and God bless po sa ating lahat.